nag-public apology po ako sa lahat ng mga ah, Katoliko. Gusto ko rin po sanang personally humingi din po ng pasensya sa inyo, Padre, kasi po nung Mm. nasa MCGI pa po kasi ako, talagang ano po, grabe po yung pang-uusig namin sa Iglesia Katoliko at isa na po kayo sa nauusig namin at talagang ayun po, yung nga po hindi ko nabanggit nung nakaraan, talagang ano, kumbaga brutal lang talaga yung pang-uusig namin, umabot sa punto na tinuturoan kami ni Soriano na sunugin at wasakin yung mga banal na larawan na kung saan Mm. aminado po ako na nagawa ko. Inuulit ko lang po na gusto ko po talagang humingi po ng sorry ulit po sa inyong lahat. Kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Pasok tayo kay Father Darwin. Nasa linya ngayon si Father Darwin, mga kapatid. Okay? Abuso ba tong ginagawa ko, Father? Na yung kasalanan ko, iniulit ko, kino-confess ko naman pabalik. May sagot si Saint John Mary Vianney. Saint John Mary Vianney po. Sabi niya, isa sa mga homily niya, kapatid, sabi niya, mga anak, 'di ba? Patron of all diocesan priests of all priests, si Saint John Mary Vianney. Sabi niya, mga anak, isa sa mga homilis niya, mga anak, alam niyo ba, every time ang umpisal kayo ngayon, alam ng Diyos na yung kinoconfess mo ngayon ay maari mo pang magawa bukas. Alam mo ba, anak, na kinalimutan ng Diyos ang bukas para patawarin ka ngayon? So ano yung punto ni Saint John Meribiani dito? Hindi tayo mawala ng pag-asa. No? Sa pagbalik loob, every time magkasala tayo sa Panginoon. No? Hindi tayo mawala ng pag-asa. So ang punto sa Hebrew chapter 10, yung pinakamabigat, kapatid, ng mga kasalanan. No? Example, abortion, bago ka pa nangumpisa ng abortion ngayon. No? Hindi magkatulad yung punishment, pero lahat ng kasalanan natin, kapatid, meron talagang corresponding na punishment, kapatid. At wag ka lang mawala ng pag-asa, kapatid. At hindi naman instant yung transformation natin. Gradual po yan. No? Para po yung ting conversion ay para po yung nagputol ka ng kahoy, kapatid. Ah, yung mga kasalanan natin parang kahoy, tumutubo na sa ating damdamin, no? At sa pagputol mo sa kahoy, kukuha ka ng itak. Itak ba yun, Brother Jando? Sundang? Oo, tak. Oh, putulin mo. Hindi yun mapuputol ng isang ano lang, hampas, no? So, many times you strike the wood, the tree, di ba? Hanggang maputol. Ganun din, kapatid. Kailangan natin ng grasya ng Diyos. Example, kapatid, no? Ah, kung magji-gym ka, no? Isang araw ka lang mag-gym sa buong taon, hindi tutubo yung muscle mo. So, kaya nga, kailangan natin ng regular confession po para tutubo yung muscle natin. Regular exercise din. Kailangan natin tutubo yung spiritual muscle natin para maging malakas na in times of temptation. No? So, anong sabi ni Saint John Meribiane? Ito yung sabi niya, kapatid. Alam ng Diyos, yung kinoconfess mo ngayon, ay pwede mo pang magawa bukas. Pero ang good news, anak, kinalimutan ng Diyos ang bukas dahil gusto niya patawarin ka ngayon.
Kapatid, meron ka bang follow-up na question? Brother Jando? Nawala si kapatid? Nag-mute. Ayun po. Second question po, pwede po ba nating i-flash sa screen yung Jeremiah 17 verse 9 to 10 po, Bro Jando? Okay, Jeremiah na naman. Jeremiah 17, 9 to 10. Ito ang sinasabi. Sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagatipalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagatipalaan ayon sa kanyang ginagawa. Ayun po, Mm-mm. Father, yung second question ko po, kasi po kung mababasa po natin sa 17 verse 10, yung nakakabasa po kasi ng isip at ng puso po, tama po ang Diyos po, no? Yung Yes. clarification ko po doon, bakit po may mga, halimbawa po, yung mga piniling banal ang Diyos, kagaya halimbawa nila Padre Pio, na nakakapag-read ng hearts, nakakapag-discern ng tao, probably nakakakita ng meron silang gift of prophecy. Paano po bang ano nun, yung connect po nun sa ano po? Yung po sa 17 Mm. verse 10 o kung Mm. Unang-una kapatid, dahil kinaloob nila ng Diyos yan. Hindi dahil sa kanilang sarili yan, no? Kinaloob ng Panginoon yan. One of the gifts from the Holy Spirit, no? So, wala namang kapangyarihan si Padre Pio. Dahil sa intimacy ni Padre Pio sa Panginoon. So, meron siyang special gift, special graces, extraordinary and special graces he received from the Lord. So, yung pagkabasa niya sa puso ng isang tao, hindi yan sa kanya. Galing yan sa Diyos. No? Wala namang kapangyarihan yung mga banal. At sa pamagitan ng kanilang intimacy to the Lord, they share the power of Jesus. Katulad ng kapatid, yung buwan, wala naman yung sariling liwanag. Saan galing yung liwanag ng buwan? Galing sa araw. Just a reflection from the sun. Yun din ang mga banal kapatid. Wala silang sariling liwanag. Yung liwanag nila ay just reflection from the source of the light, the uncreated light. Kaya nga ngayon, transfiguration. Yung liwanag galing kay Kristo, tinatawag yung uncreated light. Yung buwan, created light yun eh. Yung araw, created light yun eh. Extraordinary light yun. Yung nakita nila ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, wow, uncreated light po yun. So, yung mga uncreated gifts, it is freely given to the saints. So, hindi naman Diyos si Padre Pio. Pero, he shared the power, the gifts of God because of the intimacy he possesses. No, kapatid. Apo. Last question na lang po, Father. Yung sa, although na-clarify naman na po kanina dun sa kapatid po nagtanong, medyo same case lang din po. Bro Jando, pwede nyo po bang i-flash sa screen yung binasa po natin kahapon sa live, yung My First Catechism po, page 149. Yung sa ano Yung po, ano? yung sa sacraments po. Sacraments? Yung hindi po makakatanggap ng sakramento kapag Okay. apo, Okay. apo. Okay, so yun ang ano mo. Sige. Ating ipakita sa screen yung sinasabi sa my first catechism. Ito. Uh, Yan. Ito. Yan. There cannot exist a valid marriage between Christian Catholic persons without being a sacrament. Those who live in or have only the civil marriage are public sinners. They cannot receive the Holy Communion nor the absolution until they marry in the church or separate one from the other. Yun po, Father. Bali, although same case din naman nung sa kanina, nasagot naman na po yun. Yung nabanggit nyo nga po yung sa desire po.
yun nga po, yung hindi makakatanggap ng sakramento hanggat hindi pa ikinakasal. Although same case din po kami kanina kay sister kasi non-Catholic din po kasi yung partner ko po. Pero ang question ko na lang po, Father, noon po kasing diniscuss po ito sa punto por punto last night. Somewhere around siguro mga 9 p.m. na po ito eh. Kaso ang main concern ko lang po kasi is after ko po kasi nag-anticipated mass last night, hindi pa nagsisimula yung live, although nagkumpisal po ako, although hindi ko na po ma-share yun kasi seal of confession po yun. Pero yung absolution po ba na ginawa sa akin nung gabi po na nangumpisal ako bago itinuro yan sa live, may talab po ba yun? Considering na yung bagay po na yan is natutunan ko lang po wholly nung nasa live na po. Kumbaga totally hindi ko po talaga alam yung bagay po na yun bago po mag-live. Ang clarification ko po is may talab po ba yung absolution na ginawa sa akin kagabi? Considering my situation po. So, hindi ka pa kasal, kapatid? Bali, ano po, sa West lang po kami kasal kasi dati po, Oh, kakabalik ko lang po kasi sa Iglesia Katolika. Saan ka galing, kapatid? Sa Protestante? Bali, ako po, MCGI, kami po nung asawa ko po. Kaso po, yung asawa ko po kasi dalawang protestanteng grupo na po kasi yung naaniban niya. So, medyo traumatic pa sa kanya yung mga pangyayari. Kung kaya hindi ko po, siyempre, inintindi ko po muna, hindi ko muna siya pinipilit, ganun po. Naunawaan ko naman po. Mm. So, alam ba ng pari na huwis lang yung kasal mo? Alam niya? Na sabi, Bali yung pari po na yun, Father, hindi niya po alam yung sitwasyon namin. Kasi po yung time po na nangumpisal po ako noon, after the mass po yun, na nangumpisal mm, ako. Kaso yung lesson po about dito sa marriage na ito, narinig ko lang po ito mga past 9 na po sa live po mm, dito sa punto po punto eh. So, hindi totally ignorant and hindi hindi niya ko po alam. talaga alam itong bagay na to. Opo, both po kami, hindi Hindi po po alam. alam din sa pari. Akala niya, Hindi po. ah, ah, posible, kung sinasabi mo yon, usually, yung katulad mo, ibe-bless lang. No? Kung alam niya na live-in lang. No? Dahil hindi man tinatanggap ng simbahan yung huwis, yung kasal sa mayor, kasal ah, sa mayor. Hindi po tinatanggap yung simbahan. So, kung may mag-confess man, kung alam lang pare yon, katulad ko, i-invite ko sila na mag-receive ng sacrament of matrimony. And then sabihin ko sa kanya kung meron na kayong ah, araw na itinakda para sa kasal ninyo sa simbahan, balik ka dito at patawarin ko lahat ng kasalanan mo. Pero kung wala pa, i-bless lang kita for this time. So sa tanong mo, may visa ba? Hindi ka talaga napapatawad dahil hindi mo sinasabi na yung kondisyon mo. Dapat sabihin mo na hindi pa ako kasal sa pari, father. I-bless ka Opo. lang doon. Mm. Opo. Bali ang So, dahil, ah, mm, ang ano ko lang po, ang naging concern ko lang po kasi nung kagabi po yun, no, nung na-discuss po kasi yan, mga around 9 o'clock na po mahigit eh. Sa 9 p.m. po mahigit mm, sa live. Pero yung kumpisal po kasi na nagawa ko po kagabi is around alas 7 pasado. So, hindi pa po nagsisimula ang live nun. So, mm, talagang mm, mm. hindi ko rin po kasi nasabi dahil hindi ko rin po kasi alam yung tungkol po Alam. doon. Opo. So, una-una, Paano po bro, ba? Opo. hindi ka talaga napatawad doon dahil ang ah, productivity and spiritual growth nagbabata yan sa disposition mo. No? So, isabi mo sa pari talaga na ako ay hindi pa kasal father. And then, galing po ako sa ibang sekta.
So, dapat mabigyan mo siya ng ano, dahil hindi naman niya alam lahat ng, hindi nagmadali yung pare. So, kailangan, ilang taon ka na, hindi nangumpisal, no? Bless me, Father, for I have sinned. No, last confession is 10 years. Ako po, Father, ay galing sa ibang sekta. And then, anong gawin ko? Hindi pa ako kasal. At sinisihan ko yung mga kasalanan ko. Usually, yung ganun na mga, bro, mga cases na lalapit sa atin, i-invite ko sila sa sacrament of matrimony. At kung may schedule na sila, doon, no, ibibigay ko yung absolution. Kapag wala pa, i-abstain ko muna. Ah, magplano muna kayo at invite ko kayo sa pagpakasal. At kung wala pa kayong schedule, i-bless ko na lang. I-bless ka pa, bro? Apo. Bali, last na lang po, Father, no? Bali, hindi, wala na pong katanungan. Maraming salamat po sa pagsagot. Gusto ko na lang po sanang maglahad. Although, alam naman po ng mga CFD na present po dito sila, Bro Jando, na nung nakaraan po ay yun nga po, nag-public apology po ako sa lahat ng mga Katoliko. Gusto ko rin po sanang personally humingi din po ng pasensya sa inyo, Padre, kasi po nung Hmm. nasa MCGI pa po kasi ako, talagang ano po, grabe po yung pang-uusig namin sa Iglesia Katoliko at isa na po kayo sa nauusig namin at talagang ayun po, yun nga po hindi ko nabanggit nung nakaraan, talagang ano, kumbaga brutal lang talaga yung pang-uusig namin. Umabot sa punto na tinuturoan kami ni Soriano na sunugin at wasakin yung mga banal na larawan na kung saan Mm. aminado po ako na nagawa ko. Inuulit ko lang po na gusto ko po talagang humingi po ng sorry ulit po sa inyong lahat. Oh, dahil na ano ka lang dun, kapatid, na brainwash ka sa maling aral, no? Ah, salamat sa iyong pagpakumbaba. No? Yung pagpakumbaba mo ay nakapagbigay sa iyo ng ano, ng kagalakan sa Panginoon. Patuloy ka lang, kapatid. Ilang taon ka sa MCGI, kapatid? Bali, mga 2 years lang po yun eh, nung naging member po ako doon. Si Rason na po yung Hmm, nakaupo 2 nung years. naanib po ako. Hmm. Si Opo. Daniel Rason. Patay na si ano? Opo. Patay na si Soriano. Bali, mga around February po siya namatay eh. Tapos naanib ako, mga Marso po yun. Nagkaroon pa nga ng Ah, aniyan eh, ng parang issue sa loob na kung si Rason or parang isang KNP yung uupo, parang nagka-dispute pa po dyan. nagka-divide sila. Opo. Mm-mm. So, yung asawa mo, ilang taon sa MCGI? Bali, Father, parehas lang naman po kaming 2 taon. Ang kaso nga po kasi, although naintindihan ko rin naman po yung rason niya dahil siya po kasi ay maliban sa MCGI, naanib po kasi siya sa ibang Protestant group na talagang inabot ng ilang years. Eh, nung Hmm. nag-MCGI kasi kami, medyo may sorry for the term, medyo may pagka-sexist kasi yung aral nila. So medyo may pagkakawawa yung mga kababaihan sa iglesia. So hindi ko rin po masisisi yung asawa ko kung bakit medyo, syempre, kumbaga traumatic pa po siya sa mga nangyayari. Kaya naunawaan ko naman po siya kung medyo Hmm. nasasaktan pa siya. Ganun po. Totoo. Na dahan-dahan lang, kapatid. Alam naman ng Diyos yung desire ng puso mong, kapatid. Yan po. Bro Tim, Salamat po, God bless, Father. ha? God Salamat bless. po. Natutuwa po yung Panginoon sa'yo. Yan po. Salamat po. Saan ka ngayon, bro? Bro Tim? Bali sa ano po, sa Makati po ako nakalupit. Sa Makati.
Say God bless kapatid. Magandang gabi sa iyo. Salamat po. Magandang gabi po. Okay, thank you Rojando. sa iyo, Brother Tim. Maraming salamat. At okay, move na tayo naman ngayon sa next naman na magtatanong naman. Dito tayo kay nag-off ng camera si Michael. So dito ako kay Alex Trace. Alex Trace, good evening. Yes, good evening po sa lahat. Father, good Yeah, evening, good evening, Father. bro. Good evening po sa lahat Good ng evening mga kapatid. subscriber ng Punto por Punto. Father, ang tanong ko, dalawa lang. Kasi kanina, dagdagan ko lang yung confession na na katanungan. Halimbawa, Father, na binigyan na ako ng absolution. Tapos, simba na ako, nag-ano na ako, nag-receive na ako ng communion. Tapos, napanood ko yung video ni sa yung open forum ni Sherwin, Brother Sherwin sa Punto por Punto din. Yes, So, yes. mayroon ba palang sala na hindi ko nakumpisal mga 2 weeks na ako palaging nagsimba, nag-receive na ako ng communion. So, mayroon ba palang mortal sin na hindi ko nakumpisal? So, ngayon, Father, ang tanong ko, pag ikumpisal ko siya ulit, dalawa na ikumpisal ko kasi nag-sacrilegious ako eh. Tapos yung mortal Yun ang sin na isa. katanungan mo kapatid. Oo. Yun po. Unang-unang kapatid, hindi mo alam yun. No? Yung tatlong criteria dapat alam mo. Full yung knowledge mo. So, hindi pa yun mortal sin dahil hindi full yung knowledge mo eh. Di ba? Sabi kasi ni Brother Sherwin na gumagamit ka nito. Oo, dapat ikumpisal mo. Uy, gumagamit yes, ako nun. Dapat i-confess mo pa rin, pero it is not mortal sin yet. May full knowledge, di ba? Full consent. Walang nagfersa sa'yo. Full. Hindi 1/4 ha. 1/4 lang yung consent mo. Hindi yun mortal sin. Diba? Kung hindi full yung dahil sa additional knowledge mo, dun mo na na-recognize. It is not yet mortal sin. Dahil sabi ni Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam yung ginagawa nila. So marami ngayon, mga kapatid natin, hindi nila alam yung ginagawa nila na masama pala, kasalanan pala, di ba? So sa pamagitan ng ating katekism dito, araw-araw, gabi-gabi, makatulong po yan, lalong-lalo na sa mga kasamahan natin sa simbahan, kapatid. Panood ko nga si Brother Sherwin kasi maganda kasi pa may mga open forum, tanungan, kasalanan ba to? Yes, kasalanan yan. Kaya doon ko nalaman na ginagawa ko pala yan, hindi ko pa nakumpisal. So, paano to? Naka-receive na ako ng communion. So, ikumpisal ko ulit. Pinatawad ka na kapatid, and then magkumpisal ka din. And then, hindi naman yun automatic mortal lahat ng kasalanan natin. Kung hindi full yung knowledge mo, ito tatlo ha, full knowledge, full consent, and grave act. So, malaki yung kasalanan, grave. And then, full yung consent mo. Pero hindi yung full yung knowledge mo. Ngayon mo lang alam. So, hindi yun ma-qualify as mortal sin. Kailan ma-qualify na mortal? Ngayon. Yung nalaman ko Kung na. alam mo na. Ginawa mo. Yun. Tapos, Father, idagdag ko lang yung kanina, yung nag-caller din na yung paulit-ulit na kasalanan. Tapos, kumpisal mo na, tapos nagawa mo ulit. So, ang ginagawa ko, pag magawa ko ulit, takbo agad ako sa pari. Kilala na ako sa mga pari dito, kahit tatlong parokya kasi pag makasala ako, kumpisal lang ako. So, sinabihan talaga ako na, ano ba? Kaya nagalit na isang pari, hiwalayan mo to o punta ka sa impyerno. Sabi ko, natakot na ako. Father, ano bang gagawin ko? Yung sabi mo rin, Father, na rosary kasi ang rosary at saka adultery, hindi talaga pwede magsama. Talagang hilain ka para sa rosary. So, ayun, nagdesisyon na talaga ako na iwalayan. So, awa ng Diyos, naman. Kasi, ang una kasing sabi sa amin, maghiwalay lang ng bahay, mag-separate. Pero hindi talaga kasi pag magkita kayo tapos
magkadikitan Mm. kayo, nako, may mangyari, pares kayo, kasala na naman, punta na naman sa simbahan, Mm. galit na naman yung Mm. pari. Sabi, hindi kayo napindot. Ilalala ako sa 3 parokya kasi, uy, may ako dito kay Father, dito ako. Ulit-ulit na nakasalanan, yun lang. Kaya, pag makasala, hindi ko sinabi na na hindi pa ako makasala, pero dasal lang talaga pag kasi pag magdasal ka, marinig ng katabi mo, parang din sa'yo, ito, nagdasal din. Kaya parang hilahin ka talaga ni Mama Mary. Yun lang, hindi ko pa. Saka ito, Father, pangalawa kong tanong, yung about priest, kasi panood ko si Brother Dino na nag-teach siya about sa priest. Totoo ba, Father, na ang priest is mas mataas pa ang priest kumpara sa lahat ng mga santos at anghel sa langit? Kasi pag mayroon daw priest at saka kahit si Archangel Michael, mas uuna pa daw tayo luluhod sa priest kumpara kay Michael Archangel. Unang-una, bro, yung mga santo, mga ano na yon, triumphant na yon, no? So, dahil yan sa bro, sa sacrament. So, ang mga pari lang makapagbigay ng sacrament. So, yung mga anghel hindi makapagbigay, no? Katulad ng pagdiriwang ng misa, yung pari lang ang makapag-consecrate ng tinapay at ang alak. So, yung anghel, hindi makasagawa niyan. So, yung pari lang. No? Mas grabe So, pala ang power ng pari kumpara sa mga anghel at saka santos. Kaya nga, magmano kayo sa amin. Oo. Hindi dahil sa... Talaga ako, Father? Hindi dahil sa pagkatao sa pari, dahil kay Kristo po. Because the priest is in persona Christi. No? So yung mga santo, 100% na po yun, nandun na po sa kaharian ng Diyos. So yung pari, yung office niya, yung banal. Bakit? It is instituted by Christ. Si Kristo talaga ang nagtayo sa ordained sa pagkapari. So yung tao na naging pare, pwede magkasala, katulad mo, pero yung office niya yung office niya ang banal. Pwede yung tao na naging pare, maging hindi banal. Yung office niya bilang pare, banal yun. not because of him, because of Christ. Kapatid. Kaya nga, ang sabi pa daw, na mas isang tawag lang daw ng pari, nandyan na daw yung Panginoon, kasi sa lahat ng mga anghel at mga santos, hindi daw, pag tumawag daw ng Panginoon, hindi daw lalapit ang Panginoon. Ang Panginoon lalapit lang daw sa pari. Unang-una, malapit naman yung Diyos sa atin lahat. Pero ang siguro, yung punto niya, yung Eucharist. No, ikaw hindi ka makakonsentrate ng Eucharist, diba? Yun nga, Father, sabi niya, mas susunod pa daw ang Panginoon, mas sumunod pa daw ang Panginoon sa pari kaysa mga anghel. Kasi ang pari, kung anong sasabihin niya doon sa Eucharist, nandun agad si Kristo. Maging totoo. Nung narinig ko yung Father, nung narinig ko, grabe, tumayo ang balibo ko, grabe pala ang power ng pare. Kung nalaman ko yung dati, sana nagpare na lang din ako. Amen. Sana marami pang ma-inspire ngayon na maging pari na nakinig sa iyo, kapatid. Kapatid na Alex. Pero Father, dito, may mga pari dito na ibang lahi, mga taga-Europe. Mag-bless ako, ayaw magpa-bless. Gaganon lang yung ulo ko, gaganon. Ayaw nila magpa-bless. Akala nila, para sa kanila yun eh. Hindi yun para sa kanila. Pero yung mga Pinoy, magpa-bless yung mga Pinoy. Dahil sa kultura din yan, kapatid, and then mas mabuti, kung alam na nila, hindi naman para sa kanila yun. Pagrespeto yun, unang-una sa Panginoon na nag-institute sa Holy Order o pagkapari. Kapatid. Saan ka ba ngayon, kapatid? Quiet pa sa quiet. Mag-ingat ka dyan. Ako yung tumawag sa'yo dati, nagtanong ako sa iyo ng yung logo ng yung Jubilee year.
ang meaning ng logo. Ikaw pala yun. At saka Father, meron pala akong, may nabili kasi akong crucifix. Hinahanap ko yung ano, wala ko na ito nang nabili ko. At dalawang ano niya. And then, Tapos anong tanong mo dyan? may bungo sa paanan. Ano Ah, kaya to, Father? it is a sign Okay of to, death. Father. Yes, okay Hindi lang to po occult, yan. Father. Hindi to occult. Hindi po. Ang message yan ay tayo ay mamamatay. Tayo ay maging kalansay, kapatid. Tapos Ay, ang huwag mga kang sulat malimot niya, na, mga Latin. ah, Ay, ganun. ang kaulugan dyan, kapatid, na tayo ay maging kalansay. Papayag man tayo o hindi. Tayo ay mamatay. Hindi tayo para sa mundong ito. Temporaryo lang po yung buhay natin sa mundong ito. So, huwag tayong mamuhay na para sa mundong ito. Tama, Father. Salamat, Father. Salamat sa mga sagot, Father. At least nalaman ko na yung ano, dignity of a priest. Napaka ano pala. Kaya dapat hindi natin sila binabasta-basta kasi yung iba, binabastos. Yung isa, walang respeto. Patawarin na lang sila ng Panginoon, Father. Pagdasal na lang natin. Amen. Amen, bro. Sige, Father. Salamat. Salamat din sa God bless, punto Brother stop. Alex. Panonood, Ingat ka dyan, palagi ako Brother Alex. nanonood. Father, salamat. Salamat, kapatid. From ano Okay, pa? thank you From kay Kuwait. Alex 13. So, dito naman ako ngayon kay Michael. Michael, good evening sa'yo. Unmute, bro, Michael. Hello, Bro Jendo, Father Darwin, at sa mga nandito ngayon sa online. Father Darwin, may kunting katanungan lang po ako sa pagsisimba at sa pag-pray ng rosary. Father, when is the proper time magsimba? Sa umaga ba, sa hapon, or sa gabi? Opo. So, yun ang tanong mo. Opo, Father. Unang-una, ano yun, no? Preference mo yun, no? Kung gusto. Pero sa akin, mas mabuti maaga dahil you start your day with the Lord, no? Pero depende din yan sa sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya nga mayroong anticipated mass, di ba? Opo. Binigyan tayo ng pabor ng Panginoon. May anticipated mass, no? May misa sa umaga, may misa din sa hapon. Para ma-accommodate tayo lahat. So, walang rason na hindi tayo magsamba. So, personal preference ko, kapatid, gusto ko sa umaga ako magsamba para i-consecrate ko yung buong araw sa Panginoon. Pero, it doesn't mean hindi maganda sa anticipated mass, ha? Depende po yan sa circumstansya at sa sitwasyon ninyo, kapatid. Okay lang ba, Father, na sa isang linggo dalawa magsimba? Okay lang, no? Yung Okay lang. pagsamba mo, yung ialay mo sa mga mahal mo sa buhay, sa conversion of sinners, conversion of hard criminals, no? Ialay mo sa mga biktima, sa mga violent na grupo, ialay mo sa mga sa buong pamilya, ialay mo sa mga obispo, ialay mo sa mga pari, ialay mo sa mga ah, biktima sa human trafficking, ang dami. Ialay mo sa mga kaluluwa sa purgatorio, ialay mo sa mga anak mo, ialay mo sa mga relatives mo. Yan na. Pwede. Kapatid. Okay, Father. Yung sa rosary naman, Father, uh, when is the proper time din po mag-recite ng rosary? Pwede sa umaga, pwede din sa gabi, kapatid, bago matulog. Pwede din mag-start ka sa umaga. You start your day with the rosary. Then you end your day with the rosary.
Pwede kapatid? din, Father, na in the morning mag-pray ng rosary at saka sa Pwede. afternoon. Pwede rin. Pwede, kapatid. At every mystery, alay mo yan sa trabaho mo, sa health mo, no, na bigyan kami ng matiwasay na na buhay, yung pamilya ko, yung mga anak ko, gano'n. I-bless mo sila, Mama Mary. Isali mo sila sa powerful intercession mo. So, and then it is a contemplation of the life of Jesus. So, pwede sa umaga, kapatid. Pwede din sa gabi. Okay, Saan ka ba Father. ngayon, kapatid Michael? Sa, Father, sa Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro. Sa syudad? Sa syudad, Father. Katong nakari ka diri, Father, sa unang March 2023. Naka-attend ko Oo. sa imong talk Naka-attend ka sa Saint Francis sa Xavier? St. Francis Xavier. Dool gali ko ni mo to, Oo. Father. Mm. Daming tao doon. Oo, dami, Father. Ang mga Ano pa tao yung... diri kan ah, nag Mm. nag-expect sila kados daw ka mo balik. For this year, kapatid, say no muna tayo sa mga talk natin. Dahil gusto Ah, ko mag-focus muna sa ministry dito. Napabayaan ko eh. Ang dami talagang ah, hinaharas ng demonyo at din kung papunta ko sa iba't ibang lugar, ma-divided yung oras at focus ko sa ministry. So for this time, nag-stay muna tayo nag-say no muna ako sa lahat ng mga nag-invite natin. So, okay. stay at home sa muna ako. Kapatid. Dito lang tayo sa Facebook muna magkikita. Ah, tapos, Father, pang last na question po. Kasi may asawa po ako, Sabadista po. Tapos sa Mm. civil po kami na kinasal. Mm-mm. Tapos Mm-mm. ngayon, sa simbahan noon, nag ano nag communion ako. Tapos narinig kita Mm-mm. na bawal 'yon kasi hindi kasal sa pari. Mm. Tapos ah nag-stop ako pero Mm-mm. nangungumpisal ako. So ngayon Mm-mm. nag-invite yung simbahan na mag-seminar ako ng pagka-lay minister. So sabi ko, Mm-mm. hindi man ako kasado sa simbahan, pwede ba yun? Mm. Sinabi ko, dapat ikasal muna kayo. Mm. Yun, Father, ang problema ko ngayon Mm-mm. kasi misis ko is the Mm. So, uh, anong gawin mo? Yun anong tanong mo. anong magandang Merong gawin. mixed marriage, kapatid. Merong mixed marriage ang simbahan. Manatili siyang Sabadista, manatili ka ding Katoliko. Mixed marriage, pwede kayo makasal. Sige. Sabihin mo sa kanya na manatili siya bilang Sabadista. Mm. At yung mga Um, anak nyo ay sa Katoliko. ah Sinabihan ko siya na ma-retain yung status niya as SDA pero medyo diehard siya sa Negative? sir. Negative po. Mm-mm-mm. Um, Paano yun? So, hindi din ako So, marunong mag-catechize. Wala akong sabihin mo uh, lang sa kanya na ito ay para sa akin, para sa aking pananampalataya, para makareceive naman ako ng katawan ni Kristo. And okay. then, meron naman mixed marriage. Hindi naman maging katoliko ka. Maawa ka naman sa akin para makareceive naman ako ng katawan ni Kristo. Ah, Okay po, explain mo Father. lang with a humble heart, kapatid, para Okay you po. can receive Christ. Okay po, Okay, Father. bro? Maraming salamat po, Father. God bless, bro. Okay. Thank you kay Michael. Ouch, spit. Ito na tayo ngayon kay Mary Jane Perez.
Mary Jane Perez, good evening. Mary Jane Perez, unmute. Hello po. Hello? Hello. Go Ay, ahead. Sister Mary Um, Jane. i-off ko na lang muna yung video kasi Sige, naglalag yung sige. cellphone. Ay, teka. Sige, kapatid. Walang Hindi ko absent ito sa Mary Jane, ha? PWD ito. Online. Mukhang hindi ko na kasi no sa yung talk ba puno na ano sira na yung volume pang ayan na ano ko na ito na salamat mabagal lang kasi pasensya na ang tanong ko Sige, lang po sis. Padre magandang gabi po sa lahat kung di ba kung pupunta po kayo sa Patay tapos Mm, pagkatapos po magdalaw may mm, ginagawa po sila na ano yung parang paaso. Ano yung paaso? Yung lina-lina, oh, pamahiin. bina. Oh, pamahiin. Yes. Yung magkuha ng damo tapos isunugin tapos ipaaso mo yun doon sa sarili mo, pausap. Mm, mm. Kasi Yes, sister. sabi po nila ano para hindi ka mapuntahan, makalag or ano yan. Yan ang sabi nila eh. Mm, mm. Yes, yes, Tapos yes. Tapos yung gawa ng karamihan, bawal po magwalis. Mm, Bawal maligo. Pero kung maligo ka doon kasi mm. kapitbahay. So, part pa rin yan ng Mm, pamahiin, no? mm. Yes, part po. Okay po. Unang-una, bakit Pangalan, hindi sila maliligo, kapatid? Una, sige po. nagbilar sila eh. Hindi dapat maligo. Oh, okay Hindi lang yan. dahil mukatan. Okay Oo, lang kung yan. alam Okay niya, lang. nagbilar ka. Dapat hindi Mm, ka maligo, makasira sa katawan mo yon. Pero tama. kung hindi ka maliligo dahil may patay, hindi yon. No? Dahil wala kang tulog, kulang ka ng tulog. Okay po. Yung pangalawa kong tanong, Father, yung rosary po na mahulog, kunyari mahulog sa putik tapos mahugasan, di ba na-bless na po yan. Kapag nahugasan, hindi na mawala yung blessing. Hindi. Hindi mawala yon. Kahit Until nandyan pa nahulog siya yung tapos matter. nahugasan. Okay. As long nandyan pa yung matter, kapatid, yung object, hindi mawala yon. Kung ipagbili mo yon, mawala yung blessing. Doon mawala. kung ibinta lang siya, ganun. Ibenta Ah, mo. May ano ko, tubig, blessed na po ito. Walang visa yung blessing dahil pinagbili mo eh. okay po. Yung ano po, Father, kung magbili po kayo ng Saint Benedict medal, meron bang baligya sa mga mall ba yun, yung mga religious item? Kasi ang alam Meron, ko, meron. yung baligya Meron doon. po. Mga Saint Paul's. Punta ka doon. Meron, kapatid. Mm. Mukhang walang Saint Paul ata dito sa Coromandel City, dito sa Marville po. Sa Magtanong ka Cotabato. lang sa mga Catholic store. Baka nandyan sa Okay. cathedral ninyo. Okay po. Salamat po sa pagsagot, Father Darwin. At babati na lang po ako, no. Binabati ko po yung kaibigan ko pong blind dyan na si Charis Ann Barrias na lagi po nagsisend ng YouTube link ng punto por punto sa GC namin po doon sa Catholic Blind namin po. At sa lahat po ng punto por punto supporters po na kasamaan ko ring mga blind, magandang gabi po. Sa lahat na lang po, hindi ko na kayo may isa-isa kasi alam ko marami pang nagtatanong, especially po sa mga Catholic Faith Defender po, nandito sa Zoom. Kay Brajando, salamat po Brajando na hindi po kayo nagsasawa sa pag-entertain sa amin kahit ako po ay may kapansanan. Thank you po talaga sa na to, sa community na to is walang discrimination po. At napamahal ko na po kayong lahat po.
At lalo na po kayo, Father Darwin, masaya po ako dito sa inyong programa po. Ginamit po kayo ng instrumento ng Panginoon. At ayun po kay Bro Romer, kay Brad Romel Palma, kay Brad Aljan Bagatnan, at saka kay sino pa ba? Kay Eugene Gapo, na naging kaibigan ko rin po. Tanong ko lang sa'yo, Father Darwin, paano po olive oil? May kaibigan kasi akong lumpo. Gusto sana siyang humingi ng olive oil po na bless. May kaibigan akong lumpo po. Naawa na po ako sa kanya. Lagi niya akong tinatawagan. Kasi taga Ormoc. Hindi ko maano kung saan yung address. Ano na lang, sis, kung meron man siyang kapamilya, pabili na lang siya ng olive oil. And then, mukhang online... mukhang hindi po makaano yung nanay niya kasi ganito na lang, kapatid. Kapatid, ganito na lang. Sabihin mo lang ni Brother Jando. Bigyan mo siya ng address. Padalhan natin. Brother Jando? Bro Jando, tawag na lang ako sa'yo kasi may ginagawa yata si Brother Jando, Padre. Sis, ha? Ibigay, padalhan natin. Padalhan natin ng middle cross. Sabihin ni Brother Jando, asin, incense. Sabihin mo ni Brother Jando, siya na magpadala. In charge na Brother Jando doon. Padalhan na lang natin. Po. Kasi nakapunta po siya noon, Father, nung sa Cebu. Kahit mahirap sa kanya, hindi siya makalakad kasi may sakit po siyang cerebral palsy. May palsy sa las, yung ganun, yung parang minsan seizure po siya. Tapos kapagsalita naman siya, pero medyo may may diferensya din. Pero maintindihan naman siya, basta pakinggan mo lang siya mabuti. Kawawa talaga siya. Nung maliit pa siya, may may sakit po siyang yung meningitis. Siguro hindi nagapan, kaya nagkaganyan. Hindi napatingin agad. Pero yung mga kapatid niya kasi, lumipat na sa MCGI. Nag-aaway pa sila kasi gusto magpunta sila, dos apelido niya. Gusto siya magpunta sa'yo po, Father Darwin, nung nasa Cebu ka pa noong 2023. Kaya ako tinawagan, pwede ba akong humingi ng tulong? Kaya nakipag-communicate pa ko sa kaibigan kong safety, mabuti may tumulong din na siya din nag-akay pag dumating siya doon. Kaya niyo po siya na bless, na deliverance po. Salamat po. Po si thank you, Lord. nung naka-wheelchair siya ba? Or parang inaantay po nila. Kasi sila kasi kapag mag-ihi, maligo, hindi siya makaligo, siya lang kasi nanay kasi magpabi sa kanya. Mahirap yung sitwasyon niya, tapos kapag makain, sinusubuan, ganun. May maintenance siya lagi. So, yun lang po, Brother Darwin, nakakaawa talaga Salamat, siya. sister, ha? Naman na si Jando, sister, ha? Okay po. Na bahala. Okay po, at batiin ko na lang po si Sis Carol po na laging makikinig po, at saka si Sis Lizel Alvarez po. Lahat ng punto por punto team po. Thank you po and God bless. I love you all po. Bye-bye. God bless, kapatid. God bless, Sister Mary Jane Perez. And then ngayon, mga kapatid, mag-bless na ako sa inyo mga 9:45 na po. Brother John Ray, ilan ba tayo sa natin ngayon? Sa Zoom, YouTube channel? Sa YouTube channel, Padre. Sa YouTube channel, tingnan muna natin kung ilan tayo. So sa mga mga naka-raise ng hand, so pasensya na po, medyo wala na po tayong oras. So magbi-bless na po si Father Darwin. At sa YouTube channel po natin, Father, ay nasa po tayo, 529. Salamat po. And then, babasahin lang ako, Brother John Ray, ha? Sige po, Padre. Si Jeannie Alfiche, alam niyo po, Padre, marami na po kaming mga testimonya sa mga sacramentals. Especially po sa exorcism oil. Napamangkin ko lang,
nung nakapunta ka dito sa Osami City last year, nahiling niyo po siya after sa mass niyo po sa Carmelites. Grabe yun, Father. Almost 1 month po ang pagtitiis niya dahil hindi po siya makalakad. Pumunta na sila sa doktor, puro negative naman. Pero ang lumabas sa x-ray niya ay nakalagay lang po doon na no healing wound. Kasi nga may dalawang open wounds po siya. Almost 20 years na po hindi gumaling. Grabe po talaga yun, Father. Umiyak na po ang asawa niya. Pero alam niyo po, nang dahil po sa sakramento, nagkumpisal po sila whole family. Tapos ginamit niya ang holy and exorcism oil. Ang pinakahuli, Father, sinabihan namin sila magrosary po sila before matulog at mag-ask po talaga sa tulong ni Mama Mary. Grabe po talaga, Father, parang magic po ang lahat. Kinabukasan sa may 5:00 sa umaga, ginising po niya yung wife niya kasi ang paa niya naigalaw na at hindi lang yan. Ang dalawang open wounds na almost 20 years po, totally healed na po talaga, Father. Praise the Lord po talaga. Salamat po sa lahat ng katikismo, Padre. Dahil po sa inyo, sa Punto por Punto team, po kami ay mas naintindihan po namin. Maraming salamat. Galing po ito ni kapatid Jeannie Alfiche. So 20 years. Kapatid, may open ones. No? Pero dahil sa sacrament at sa mga sacramentals, gumagaling na po yung kapatid niya. Amazing, kapatid, no? Salamat sa Panginoon, kapatid, no? So very inspiring, Brother John Ray. No? Nabasa ko Padre. lang dito. So ngayon, mag-bless tayo, ha? Salamat po sa inyong lahat. At i-share niyo po yung mga sacramentals niyo kahit sa iba't ibang sekta po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God's salt, I purge you of evil by the living God, by the true God, and the holy God, by the God who ordered you through Eliseus the prophet to be cast into water to cure its untruthfulness. Without purified salt with the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead in the world be far. Almighty blessing God, humbly we implore your boundless mercy, that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of soul, which you have given for the use of mankind. May all that use it find natural remedy for your body and soul, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Sunod natin yung tubig ninyo. You creature of God, water I purge of evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ the Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, that you may be water free to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead will be far. O God, for man's salvation, this dispense wondrous mysteries with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm, that such homes enjoy a spirit of goodness, an air of tranquility, freed from painful and needless snares with the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that through the end be banished, so that they may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And with your spirit. Author of invincible strength and King of conquerable in power.
And for the glorious three triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the differing enemy, who valiantly put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the dewy sweetness, wherever the sprinkle in your name, may devilish infection cease, venomous serve driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us, as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Amen. So, sunod natin yung oil ninyo. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's and acts and occasions be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, your Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and will be far. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service for acknowledgement, please shoot your regard truly to bless and hallow this creature oil, which your powers been pressed from the juice of olives. You have ordained to anything the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all walls of the enemy, let it be a means of averting any kind of visitation man, made in your image and redeemed by the blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. The blessing of incense, candles, crucifix, medals, bells, sacred icons of God, sacred icons of saints, sacred icons of the angels, scapulars, handbook, Bible, novena, rosaries. Zero blessing po ang kasunod. Heavenly Father, through your Son Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the Church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items that will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, yet be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May these religious items mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practice of priests and people to whomever. And these are used in the exercise of the ministry wherever it is kept. May uncleanable spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, our Son, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. So lahat ng mga religious items ninyo, last resort na po ito, punta po kayo sa pari para ma-bless. Pero kung wala kayong malampitan, last resort na po itong ginagawa natin. So isunod natin yung unwending of senses sa inyong lahat. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yun do I implore, Holy Lord, Father Almighty, Eternal God, help your servants who wander in uncertainty and doubt to the night of this world, that they may be shown the way of truth and the knowledge of you. Open unto them the eyes of their heart, the better to acknowledge you as the one God, the Father in the Son in the Father, together with the Holy Spirit, and may they deserve to enjoy the fruit of this covenant, now and forever, through Christ our Lord. I consecrate your forehead, that you may accept the cross of the Lord. Mag-side the cross kayo sa noon ninyo, gamitin nyo yung holy and exercise on. I consecrate your ears, that you may hearken the divine precepts, ang ating mga tainga. I consecrate your eyes, that you may see the grandeur of God in your mga mata. I consecrate your nostrils, that you may perceive the sweet fragrance of Christ. I consecrate your mouth, that you may utter the words of life. I consecrate your chest, that you may believe in God. I consecrate your shoulders, that you may take upon the yoke of his service in your mga balikat. I consecrate your hands, that may work to glorify his holy name.
I consecrate your feet that you may walk in His ways, yung mga paa. I consecrate your whole being in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, that you may have life everlasting, you may live forever and ever. Amen. Receive the salt of wisdom, may it be unto you a sign of reconciliation unto life everlasting. Amen. The Lord be with you. With your spirit. May Almighty God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, thank you Lord at salamat sa Diyos na na-extend pa yung buhay natin sa mga araw na ito. At kanina po, ang dami mga tao bumibisita sa office natin, dami. And then, 6 po yung ine-exercise natin. Nung nandito na ako sa office, ang dami pong nag-react. No? So, mas mabuti na dito na lang ako para mabigyan po natin ng oras, pagkakataon, yung mga kapatid natin sa iba't ibang lugar na dumadayon. Meron pang from England. Meron pang ibang nationality bumisita ni Brother Jando. Gusto makita yung kagapuhan ni Brother Jando. No? At salamat sa inyo dahil marami tayong nakatikay sa pamagitan nito. And then, this coming Saturday po, buong lungsod po ang gagawin natin yung sports and evangelization po. So, bibisita tayo sa lungsod, sa Batuan. So, buong hindi barangay na po, buong lungsod po. So, madaming mga tao, expected po na maraming mga tao dadalo nito this coming Saturday po. At salamat po sa mga generous para mapatuloy natin yung sports and evangelization sa spiritual, moral, and financial support ninyo. Hindi po ito para sa isang tao, para po ito sa simbahan po. At ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo. Na sa pamagitan ng inyong suporta, marami tayong ma-evangelize. At salamat din sa mga star senders natin dahil po naka-share tayo ng kaunti lang no, na makain sa mga tricycle driver. Dahil po yan sa inyong generosity po. Salamat po. Ang Diyos na po ang magsukli sa ating lahat. At salamat din dahil nakapadala na tayo this month sa mga seminarya natin. Salamat po. 17 seminarians ang natulungan sa mga supporters natin na nandito. Salamat po sa inyong lahat. At this end of the month, magpadala din tayo sa Catholic school na muntik nang magsara. No? Ni Father Albert Aldia sa Diocese of San Carlos po. And then sa mga CFD na laging meron tayong mga evangelizers na tinutulungan, 15 ka mga every week po. At sa awa ng Diyos ay hindi po tayo nagkulang sa kanila dahil sa init ng suporta ninyo. God bless po. Brother Angel, nandito pa Brother Angel, bro. Yes. Brother Jun. Si Brother Romer, nandito si Brother Romer. At Yes. si Brother Jando. Brother John Ray, walang absent ito. No, marami na tong merito sa langit itong taong ito. At Brother Angel, lalo na Sister Edna, ang ating inahan sa kanunang panabang. Salamat kayo, Sister Edna. At ni Brother Wendell, wala ngayon, no? Brother Tata, Dr. Nandiyan si Ditsing. Brother Wendell. Nandito, Brother. Nakalimot ako. Yung meron pala tayong sa mga supporters na to, no? March 11, no? Nakalimot ako. Sorry po na nakalimot talaga, nawala sa isipan ko. Yung dahil sa ang daming iniisip ko, minsan dapat ma-remindan ako lagi. So, pasensya. Merong, Sister Edna, no? March 11, meron kayong pagtitipon? Last, or this coming 17 pa? Sister Edna? 17, Father. 17 pa? Yes, Father. Bukas pa? Yes. Akala ko ngayon, no? Salamat, Brother Wendell. Kumusta na, Bro Wendell? Okay na, Father. Okay. Ito ang dami, Brother Wendell, dahil hindi na ako pupunta sa ibang lugar. Ang dami, Brother Wendell. Kanina meron. Meron din maraming na liberate po, no? Dahil maka-focus na tayo
sa ministry at marami na ding pari bumisita sa atin. So salamat sa mga pari na tumutulong sa akin na may bigay yung mga sakramento ng ating simbahan. So salamat po. At Fighty Maria, the tax safety. With a humble heart, huwag kayong matulog without praying the rosary po. God bless. Okay, thank you. So, uling mensahe na tayo. Ating unahin dito, ha? Popcorn? May popcorn. So, ating ibigay dito kay Brother Romel Palma sa kanyang greetings. Uling mensahe at pasalamat. Brother Romel? Brother Romel? Ayan po, pasensya na po kasi nasa mission tayo ngayon. But anyway, thank you so much po sa ating Panginoon at maraming salamat din po kay Father Darwin for giving his time para po sa atin na mabigyan po ng kasagutan yung ating pong mga katanungan. Sana po mga kapatid, patuloy po tayo na sumubaybay at tumangkilik po sa ating programa at ipagpanalangin niyo din po yung success ng aming pong mission. Bukas po hanggang po sa Webes at saka sa Sabado at sa sunod pang Sabado. Sana po mga kapatid, patuloy tayong pagpalain natin Panginoon. May God bless us all. Back to you, Brother Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Romer naman sa kanyang greeting. Huling mensahe at pasalamat. Brother Romer. Okay, Brother Brother Romer. Jando. Brother Jando, narinig mo? Yes, bro. Nasaan ka ngayon, bro? Nandito sa kwarto, bro. Mahina kasing signal. Okay. Una-una sa Diyos at sa lahat ng mga nanonood at salamat din Padre Darwin sa pagtulong mo dito ngayon sa office. Ang dami talagang gumaling ngayon. Dami talagang na-liberated. So, good night po sa inyo. God bless us all and Ave Maria. Back to you, Bro Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Wendell naman sa kanyang greetings. Huling mensahe at pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat sa lahat nating mga kapatid, mga kasama natin dito. At sa mga kapatid natin na nagpunta sa office ni Father Darwin. No? At sa pumasok na MCGI, napakaganda ang kanyang pahayag kanina, yung testimony niya at ang conversion niya. Kasama yung misis niya. Welcome sa tunay na iglesia. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother John Ray naman sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother John Ray. Yes, Brother Jando, maraming salamat. So, yun mga kapatid, papurit pa sa salamat no, sa Panginoong Diyos dahil sa mga biyaya na atin pong natatamo sa araw-araw. At salamat din kay Father Darwin sa kanyang oras na tayo'y dinalo na naman dito para masagot ang mga katanungan ng ating mga mahal na kapuntos na iba talaga pag si Father Darwin. Talagang nagpaparade ang mga kapuntos kapag si Father Darwin. So, maraming salamat po sa lahat at sa mga kaabag din. Salamat po no, sa mga nandito po sa ating pong tahanan. At lalo na sa pagsagot dito kay SMB Pilsen. Sa tingin ko, ito lang din yung si ano eh. Dami account to ni ano. Yung si Rogelio. Dami ng account nito kasi ilang beses ko nang nasipa to. Dami ng account nito sa YouTube. Kasi yung mga argument niya parehas lang. Tingin ko siya rin din yan. Maraming salamat mga kapatid. Pero yun eh, kick out pa rin para maubusan talaga ng dami account. Pero ganyan pa man pa dyan do. Hayaan natin siya dyan. Basta hanggang tuligsa lang. Wag lang yung chismis na wala na sa katotohanan. The same pa rin yun. Kung siya pa rin yan. Sige, maraming salamat and God bless all. Back to you, Brother Jando. Okay, ito naman ibigay naman ngayon kay Brother Angel naman, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, isang malaking pasasalamat no, sa ating unang-una sa Diyos, sa kanyang lahat ng kalwalhatian, kapurihan, magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary,
At huling talata bro, Mateo 9 nga, 37-38. Rojando. Sabi ni Jesus. Ano yung Mateo? Chapter 9, verse 37-38. Paalala po sa ating lahat. Okay, 37-38. Ang sabi dito ganito. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Yes. So, yan po yung ano natin, purpose ni Father Darwin at purpose natin dito. Kaya humingi ng suporta po, no, sa simbahan dahil ito po ay para sa mga para sa mga manggagawa sa ubasan ng Diyos. Sana po marami pa kayong ma-invite, no, na tumulong sa gawain ng Diyos sa pamamagitan din ng be online missionaries. By sharing this, nagiging manggagawa na rin po kayo ni Kristo, natin po sa Kristo. Tandaan po natin sa katikisim natin, sa confirmation, pag binasa niyo yan, sabi, we are obliged, no? Hindi lang po pampari sa lahat na nakikinig. Hindi lang po pampari pag evangelize. Ang pampari po yung mga sakramento. Pero pagka pag-evangelize po, hindi po pagkabinyag natin at pagkakumpil, tayo po yung nagmamana sa kanyang pagkahari at pagkapari at pagkapropeta ng ating Panginoon Kristo. Tayo lahat po ay pari, but common priest ang tawag doon. So sila ay ministerial priest. So bilang common priest, no, sa mundong ibabaw na nabinyagan sa simbahang Katoliko, obligado po tayo, hindi po pampari lang. We are obliged, sabi nga sa katikisim ng confirmation, we are obliged to spread the gospel, no, of salvation. So sana po ma-share natin ito, especially this spiritual works of mercy. Ito po ay kayamanan panlangit. At pabaon ng ating ebanghelyo kanina, no, yung transfiguration, pagbabagong anyo, transfigurare, meaning ano ibig sabihin na mas maliwanag pa doon sa the original, no? So sana ganun din po tayo, may pagbabago. Sana may pagbabago na sa buhay natin, sa pakikinig natin araw-araw ng salita ng Diyos. Yun lang po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone. Good night, everything. Okay, good night sa iyo rin, Brother Angel, at sa lahat ng mga nanonood dito. Bukas po, doctrinal, doctrinal talakayan na tayo para na naman. Maganda na naman yung ating episode. Mayroon okay, so PPPSG meeting kayo. Ha? Hindi niya alam. Bro Wendell, ano daw yun? Yes, may assembly po sa PPP supporters bukas. Supporters. Kasali ba tayo? So walang live niyan bukas, Bro Angel? Bro Wendell? Kung sasali kayo, mas mabuti. Dahil sa supporters yan, may napaka-importante kasi. Okay. So, wala muna tayo bukas. Okay, paalam na po sa inyong lahat at kita-kits po tayo ulit on Tuesday night. Paalam na po. Closing prayer na po tayo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Paalam na